Ayon umano sa ulat, ang militar ng Pilipinas ay nagpapatibay umano ng konsepto ng ipagtanggol upang protektahan ang teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ay magpapatupad umano ng Comprehensive Archipelagic Defense Concept upang mapangalagaan ang ating katubigan ng bansa. Ito ay isang bagong estratehiya na inaprubahan umano ng Defense Scholar sa National Defense College of the Philippines. Ang mga aktibidad na ito tulad ng Joint Patrol sa West Philippine Sea kasama ang militar ng alis tulad ng Estados Unidos na isinagawa upang mapalakas ang seguridad at depensa ng Pilipinas sa rehiyon. At ayon pa nga rito, habang ang Pangulo ng China na si Xi Jinping ay nananawagan para sa koordinasyon sa estratehiyang militar sa dagat at maghanda para sa mga potensyal na salungatan sa dagat. Sa madaling salita, pinaunlad natin ang ating kakayahan na protektahan ang secure at ating teritoryo sa loob ng eksklusibong economic zone upang matiyak ang ating mga tao at lahat na henerasyon ng mga Pilipinong darating ay malayang mag-aani at magtamasa na mabiyaya ng likas na yaman na rarapat sa atin. At ayon pa nga dito, binigyan din umano ito sa isang stratehikong aksyon at hindi mangangailangan ng patuloy na mga direktiba upang isakatuparan, kaya't hinihimok umano ang ating mga commander at mga unit sa AFP, Armed Forces of the Philippines, na gawin ang lahat na pagsisika para maprotektahan ang ating mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas. Sa isang forum noong Enero, sinabi umano ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na ang konsepto ng pagtatanggol ay magbibigay daan sa mga militar na protektahan ang garantiyahan ang mga mamamayan ng Pilipinas, mga korporasyon ng Pilipinas at mga pinahihintulutan ng gobyerno ng Pilipinas ang walang hadlang at mapayapang pagalugad at pagsasamantala sa lahat na likas na yaman sa loob ng ating eksklusibong economic zone at iba pang mga lugar na may jurisdiksyon ang Pilipinas. At ayon pa nga dito, papayagan din umano nito ang Pilipinas na ipakita ang kapangyarihan militar nito sa mga lugar na dapat protektahan at pangalagaan ayon sa konstitusyon ng bansa. Nakakulong ang Pilipinas at China sa alitan sa teritoryo sa South China Sea na karamihan ay inaangkin ng Beijing ang ilan sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas. Gayunpaman, ang Permanent Court of Arbitration sa isang 2016 arbitral ruling ay nagpasya na pabor sa mga claim ng Pilipinas sa lugar na matatagpuan umano sa eksklusibong economic zone ng Pilipinas ng 200 nautical miles eksklusibong economic zone o ang West Philippine Sea. At ayon pa nga rito, dahil umano sa mga pangharas ng mga barko ng China dahil sa pagpaputok nito ng water cannon sa barko ng Pilipinas, 4 umano na tauhan ng mga Pilipino ang nasugatan nang bumangga ang isang barko ng Philippine Coast Guard sa isang Chinese Coast Guard na magsagawa ang huli ng mga papanganib na maniobra sa West Philippine Sea. Grabe talaga ito mga kababayan, kasi yung mga barko ng China, bawat resupply mission na lang ng Pilipinas, hinaharas ito ng mga barko ng China at binubuntutan. Minsan pa, pinapuputukan pa umano ng water cannon ng mga barko ng China. At nito lamang ang ginawang resupply mission, ang barko ng Pilipinas na naghatid umano ng mga pagkain sa barkong Sierra Madre ay pinaputukan umano ng mga barko ng China. Tayo naman sa nakalat nating impormasyon, sa gitna umano ng patuloy na pagiging agresibo ng mga barko ng China, hindi naman umano tumitigil ang ahensya ng gobyerno, ang Bureau of Fisheries Aquatic Resources at ang Philippine Coast Guard sa pagpapatrolya umano sa West Philippine Sea para mapangalagaan ang ating mga mangingisdang Pilipino na nangingisda umano sa West Philippine Sea. Tayon pa nga dito, layunin umano ng militar ay nagpapatibay ng konsepto at ipagtanggol ang teritoryo ng Pilipinas upang mapanatili ang soberanya sa seguridad ng bansa. Ito ay upang protektahan ang mga teritoryo na karapatan ng Pilipinas, lalo na sa mga lugar tulad ng West Philippine Sea na may mga isyo na pag-aangkin ang tensyon sa pagitan ng iba't ibang mga bansa, tulad na lang umano ng ginagawa ng China sa atin mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas. Ang militar ay may mahalagang papel sa pagpapanatili umano ng kapayapaan at kaayusan sa loob at labas ng bansa. Sa pamamagitan umano nagpapapatibay ng konsepto at ipagtanggol ang militar
ay naglalayon magkaroon ng sapat na kakayahan at kahandaan upang labanan ng mga banta sa teritoryo ng Pilipinas. Ayon pa dito, layunin din umano ng militar na itaguyod ang pagpapalakas ng depensa at seguridad ng bansa sa pamamagitan ng pagpapalawak umano ng kasanayan at kaalaman ng mga kasapi nito. Ito ay upang maging handa sa anumang pagsubok at krisis na maaaring lumitaw sa hinaharap. Sa pangkalahatang layunin ng militar ay mapapanatili ang integridad at seguridad ng teritoryo ng Pilipinas at magampanan ang tungkulin nito bilang tagapagtanggol ng bansa at mga mamamayang Pilipino. Ikaw kababayan, ano ang masasabi mo at makukomento mo rito sa iyong narinig? Siyempre, sa iba pang mga balita, inaasahan umano ng Pilipinas at Germany na palawaking ang kanilang kooperasyon sa depensa upang isama ang cyber maritime domain. Sabi umano ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng patuloy na mapanganib na mga maniobra ang pagigipit ng China sa mga Pilipinong supply vessel sa West Philippine Sea. At ayon pa dito, ayon sa Joint Press Conference kasama umano si German Chancellor kasunod ng kanilang pagpupulong noong Martes, sinabi umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tinalakay niya ang kanyang katapat ang kahalagahan ng pagsusulong ng kapayapaan at kaunlaran sa Pilipinas. Ayon pa dito, nalulugod sa pagtaas ng interes Alemanya sa pagpapahusay ng kooperasyon pandagat sa pagitan ng ating dalawang bansa. Tinatanggap umano ang higit pang mga hakbangin upang pagyamanin ang relasyon nito, sabi umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sabi pa niya, ang Germany ay nagbibigay ng pagsasanay para sa mga tauhang Armed Forces of the Philippines mula pa noong 1974 na ginagawa itong pangalawang pinakamatandang formal na kasusyo sa pagtatanggol ng Pilipinas. At ipinahayag umano ang pagiging bukas na gobyerno ng Pilipinas sa mga talakayan tungkol sa kooperasyon na higit sa pagsasanay sa mga bagong lugar tulad ng cyber maritime domain. Ayon pa kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sinabi pa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipinahayag niya ang pagpapahalaga umano ng bansa na patuloy na suporta ng Germany sa capacity building ng Philippine Coast Guard. Nangako umano ang Germany na ibibigyan umano ang Philippine Coast Guard ng mga karagdagan drone na gagamitin para sa operasyon sa West Philippine Sea sa pagbisita umano ni German Foreign Ministry. At ayon pa dito, muli rin umanong pinatibay ng dalawang bansa ang kanilang pangako sa rules-based order at international law kabilang ang 1982 United Nations Convention, Law of the Sea. At ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, bibisita ang kalihim ng Estados Unidos na si Antony Blinken ng Ministrong Panlabas ng Hapon na si Yoko Kamikawa sa susunod na linggo para sa isang trilateral na pagpupulong para sa pag-uusap ang mga paraan upang palalimin ang pahusayin ang ugnayan ng depensa at ekonomiya sa gitna ng serye ng mga panuksong aksyon ng China sa South China Sea. Kaya ikaw kababayan, ano ang masasabi mo at makukomento mo dito sa iyong mga narinig? At siyempre, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, ay huwag mo namang kalimutan i-like at i-subscribe ang video na ito para lagi kang updated sa mga latest video natin. Maraming salamat po.